Sa dami-dami naman kasi ng pwede nating makasalubong, sina Benjo at Darlene pa yung nakita natin. Sorry anak ha. Kung alam ko lang na magkakaganyan, di sana hindi na kita niyayang mamasyal. Wala yun na eh. Okay lang po. Saka, may maganda naman kung naidulot yung pagkikita namin eh. Ngayon talaga, maliwanag na sa akin ang lahat. Anong ibig mo sabihin? Naliwanagan ako, inay. Hindi talaga kami para sa isa't isa ni Benjo. Kailangan ni Darlene si Benjo. Nakakalungkot man. Pero kailangan ko nang tanggapin eh. At wala na talagang pag-asa na magkabalikan kaming dalawa. Okay ka lang? Oo naman. Okay ako. Okay na okay. Kain na kayo. Sige na. Bebeng, kain pa. Ikaw nga tong hindi ko makain eh. Mukhang seryoso yung iniisip mo. Hindi na ako intindihan. Sige na. Dahil ba to dun sa sinabi ni Jenna? Natitira na sila sa Korea. Alam ko, Benjo, na hindi basta-basta mabubura yung alaala ni Jenna. Pero once na umalis na siya, susubukan kong suklian yung pagkawala niya. Mamahalin kita higit sa pagmamahal na binigay ni Jenna sa'yo. Salamat, Darlene. Kumain ka na. Mukhang pinili na talaga ni Benjo ang buhay sa piling ni Darlene. Siguro nga anak, dapat masanay ka na wala si Benjo sa buhay mo. Tama rin kayo eh. Siguro, dapat na talagang mag-move on ako. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang akong iiyak at maghihinayang. Tama nga ang mungkahi ng lolo mo, anak. Siguro nga mas makakabuti sa'yo na magpakalayo-layo muna. Para naman sa ganun mas madali kang makalimot. Sa totoo lang po, handa naman akong umalis. Kaya sana matagpuan na ho natin si Nanay Nerissa. Sana nga anak, para naman may magandang pangyayari sa buhay mo pagkatapos ng lahat ng malulungkot na nangyayari sa'yo. Good morning, Mr. Changi. Good morning. Linda, Yes, sir. I'll be in the conference room and I don't want to be disturbed unless something very important comes up. Alright, sir. Pero meron po kayong bisita na kanina pa po naghihintay. Ano po kayong sasabihin ko sa kanya? Bisita? Wala akong in-expect na bisita. Sino raw siya? Siya po, sir.